Mga celebrities na nanalo sa botohan ngayong midterm elections 2025. Angelo De Leon. Masaya at puno ng pasasalamat ang puso ni Angelo dahil sa pagboto ng diretsyo ng mga Pasigueños sa kampo nilang Giting ng Pasig. Siya rin ang nanguna sa pagkakonsehal sa District 2 ng syudad na nakakuha ng 143,679 number of votes o 30.97% total votes. As of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, na may 81.31% precincts reporting. Pero dahil malayo na ang lamang ng kanilang kampo sa mga kalaban, mga 6:30 a.m. ay naideklara na ang lahat ng kandidato ng Giting ng Pasig bilang mauupong opisyal ng syudad ngayong 2025. Dodot Jaworski. Nakakuha ang dating basketball player na si Dodot Jaworski ng 231,117 number of votes o 51.12% total votes. As of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, na may 81.31% precincts reporting. Mauupo siyang muli bilang vice-alkalde ng Pasig City. Nangyari ang proclamation nila sa Giting ng Pasig bilang mga nanalo sa 2025 elections. Ganap na 6:30 ng umaga. Aiko Melendez. As of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, na may 77.32% ng precincts reporting. Lumabas na ang partial unofficial vote count para sa mga naglalaban bilang konsehal ng Quezon City. Pangalawa sa pasok sa listahan sa District 5, ang nagbabalik sa kanyang ikalawang termino na si Aiko Melendez. Nakakuha siya ng 113,052 number of votes o 7.77% of total votes. Maaga ang naging proklamasyon ng mga nagwagi sa syudad. Alfred Vargas. Katulad ni Aiko Melendez as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, na may 77.32% ng precincts reporting. Pangatlo sa listahan si Alfred Vargas na mayroong 105,151 number of votes o 7.23% of total votes. Si Alfred ay isa rin sa mga tumatakbong konsehal para sa District 5 ng Quezon City. Pangalawang termino na ito ni Alfred matapos makipagpalit sa kapatid na si PM Vargas bilang kinatawan ng syudad sa mababang kapulungan. Naiproklama si Alfred kasama ang iba pa bago magtanghali ngayong araw. Arjo Atayde. Sa kanyang ikalawang termino, nakuha naman ni Arjo ang unang pwesto sa pagka-congressman sa District 1 ng Quezon City na mayroong 69,951 number of votes o 4.81% of total votes. As of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, na may 77.32% ng precincts reporting. Kasama si Arjo sa mga inendorso ng religious group na Iglesia ni Cristo at malaki ang pasasalamat niya sa mga ito. Ang proklamasyon ni Arjo ay maaga ring ginawa, kasama ng iba pang mga nanalo sa syudad. James Yap. Muling mauupo bilang District 1 Councilor ng San Juan ang basketball player na si James Yap na nasa ikalawang pwesto ng bilangan. As of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, nakakuha siya ng 14,195 number of votes o 14.10% total votes mula sa 75% precincts reporting. Ervic Vihandre. Ang dating aktor at basketball player na si Ervic Vihandre ay pasok din na nasa ika-4 na pwesto bilang District 1 Councilor ng San Juan. Nakakuha siya ng 13,149 number of votes o 13.33% total votes from 75 precincts reporting as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025. Francis Zamora. Sa kanyang huling termino na pagtagumpayan naman ng dating basketball player na si Francis Zamora ang pananatili bilang alkalde ng San Juan. As of 10:54 a.m. ng May 13, 2025, mula sa 75% precincts reporting, mayroon siyang 43,894 number of votes o 43.62% total votes laban sa nag-iisang kalaban nito sa syudad. Maaga rin ang naging proclamation niya bilang alkalde ng lungsod. Isko Moreno. Magbabalik naman bilang alkalde ng Maynila ang dati nang tumakbo bilang pangulo ng bansa at natapos lamang ang kanyang ikalawang termino bilang pinuno ng lungsod noong 2022. Malayo ang lamang na nakuha ni Isko Moreno na mayroong 509,600
693 number of votes. Kasama si Isko sa mga listahan ng mga inendorso ng Iglesia ni Cristo sa pagkaalkalde ng syudad. Nagkaroon naman ng delay sa proklamasyon ni Isko bilang alkalde dahil may ilang pending manual ballot transmissions pa ang hinihintay. Naintindihan naman ito ni Isko at running mate niya na si Vice Mayor Chi Atienza. Joaquin Domagoso. Katulad naman ng kanyang ama, una rin sa listahan ang unang beses nasasabak sa politika na si Joaquin. Nakakuha ang aktor ng 92,965 number of votes o 8.14% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 na may 80.50% precincts reporting. Mauupo si Joaquin bilang District 1 Councilor sa Maynila. Lou Veloso. Ang veteranong aktor naman at batikan na rin sa mundo ng politika na si Lou Veloso ay una sa listahan ng pagkakonsehal sa District 6 ng Maynila. Nakakuha siya ng 56,703 number of votes o 4.96% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 na may 80.50% precincts reporting. Nauna na siyang tumakbo noong 1995 bilang konsehal ng Maynila at ilang beses na ring nalalagay sa pwesto ng ilang mga taon. Sumubok na rin siya sa ilang mga pwesto sa syudad, subalit hindi siya pinapalad na manalo. Tito Soto. Nakapasok sa top 12 ng senatorial race ang TV host at producer na si Tito Sen at siya ay nasa ika-8 pwesto ng labanan. Nakakuha siya ng 11,930,352 number of votes o 17.10% total votes mula sa 80.55% precincts reporting as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025. Hindi man niya nakuha ang pwesto ng vice-presidente noong 2022 elections at nagpahinga ng 3 taon. Handa na ngang muling bumalik bilang senador si Tito Sen at maipagpatuloy ang mga naiwan nitong trabaho noon. Lito Lapid. Mananatili sa Senado ang action star na si Lito Lapid na nasa ika-11 pwesto ng senatorial race ngayong 2025 elections. Nakakuha siya ng 10,824,926 number of votes o 15.51% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 na may 80.55% precincts reporting. Isa sa mga tinitignang anggulo ng kanyang pagpasok sa top 12 ay ang pag-endorso ng kasama niya sa trabaho sa seryeng Batang Quiapo na si Coco Martin. Nakatulong din dito ang pakikiisa niya sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na pinamumunuan ng kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos. Erwin Tulfo. Ang dating broadcast journalist at kasalukuyang kinatawan ng ACT-CIS party list na si Erwin Tulfo naman ay nasa ika-4 na pwesto sa senatorial race ngayong 2025 elections. Pasok nga siya sa top 12 na senator hopefuls na mauupo sa mababakanting 12 seats sa Senado. Nakakuha siya ng 13,814,973 number of votes o 19.80% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 80.55 precincts reporting. Isa rin siya sa mga kasama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Daniel Fernando. Nakakuha ang kasalukuyang gobernador ng Bulacan at dating aktor na si Daniel Fernando ng 908,614 number of votes o 41.81% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 77.42% precincts reporting. Una munang naupo bilang vice-gobernador ng Bulacan si Daniel noong 2010 at nanatili ng 3 termino. Ang pagkapanalo naman niya noong 2019 bilang gobernador ay naging challenging para sa kanya dahil wala pang 1 taon matapos mahalal ay nagkaroon ng pandemic sa bansa. Maricel Morales. Pasok ang nagbabalik na si Maricel Marang Morales bilang konsehal ng Lone District ng Angeles City. Nakakuha siya ng 53,475 number of votes o 25.25% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 76.71% precincts reporting. Angelica Jones Alarva. Makakaupo naman muli bilang 3rd District Board Member ng Laguna ang dating aktres na si Angelica Jones.
Nakakuha siya ng 103,949 number of votes o 4.86% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 78.75% precincts reporting. Sol Aragones. Ang dating broadcast journalist na si Sol Aragones naman ay pinalad ngayong eleksyon na makuha ang posisyon bilang gobernador ng probinsya ng Laguna. Mayroon siyang 501,154 number of votes o 23.42% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 78.75% precincts reporting. Kai Cortez. Pasok bilang konsehal ng Taytay Rizal ang aktres na si Kai Cortez na nasa ika-5 pwesto ng listahan. Nakakuha siya ng 48,188 number of votes o 29.77% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 82.50% precincts reporting. Ito ang unang sabak ni Kai sa politika at pagtulong sa mga kapwa niya taga-Taytay ang nais ipahatid ni Kai bilang isang public servant. Vilma Santos Recto. Inihalal muli ng mga Batanggenyo ang nagbabalik sa kanyang probinsya na si Star for All Seasons Vilma Santos Recto. Nakakuha siya ng 521,599 number of votes o 26.63% total votes as of 10:54 a.m. ng May 13, 2025 mula sa 79.68% precincts reporting. Masipag ang pagkampanya ni Ate V sa kanyang pagbabalik at sinabi ring huwag silang paghiwalayin sa boto ng kanyang anak na si Luis Manzano na tumatakbo sa unang pagkakataon bilang vice-gobernador. Iyon nga lang ay hindi ito mangyayari dahil malayo na ang agwat ng bilang ng nangunguna sa pwesto laban kay Luis. Lani Mercado Revilla. Ang may bahay ni Bong Revilla na si Lani Mercado ay nakapagtala ng 172,182 number of votes o 7.04% total votes as of 1:57 p.m. ng May 13, 2025 mula sa 98.96% precincts reporting. Siya ay mauupo muli bilang representative ng District 2 ng Cavite. Jolo Revilla. Nakakuha ang anak ni Lani at Bong Revilla na si Jolo ng 145,505 number of votes o 5.95% total votes as of May 13, 2025, 1:57 p.m. mula sa 98.96% precincts reporting. Ito ang ikalawang termino ni Jolo bilang kinatawan ng 1st District ng Cavite. Nanilbihan din siya bilang Vice Governor ng Cavite mula 2013 hanggang 2022. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa listahan natin ngayon. Anong masasabi nyo? Don't forget to send your comments below.